So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagagawa sa na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today's the day kung saan atin na pong matutunghayan mga kahombre ko. And the biggest ever issue ng taon, I think pwede na to mga kahombre ko. Kumbaga, nagbabalik ho ang masamang panaginip, mga kahombre ko, ni King Badger, mga kahombre ko. Ito lang yan eh. Love triangle. Pero dapat wala yung point. Kasi mga kahombre ko, kasal ho kasi dati si Jelay at si King Badger, kaso nagkaroon ho ng third party. So sakto mga kahombre ko, triangle. Naandito daw si Yumi, sabi nila, tama? Ito, andito. Yun, sabihin na natin na hindi naman po pwede yon. Pero syempre, Badger yan eh. Ulitin niya natin. Parang pek-pek. Alam niyo na ba, mahilig si King Badger. Diyan, malak po ka, putang ina yan. King Badger, at least napatawa ka, di ba? Anyway, Kantutan pa more. hinahanap mo ba ako sa Facebook? Napakadali lang yan, mga kahombre ko. Ito ang main Facebook ko. Ito naman ang bago kong Facebook page na Boss MG. At syempre, kapag gusto mo ng t-shirt ko, which itong mga shirts na ito ay lalabas this coming November, paunahan na lang, message ka lang sa The Biggest Merch. Nag-post ng isang video si Zian Gaza tungkol sa pinagsimula ng lahat na merong caption na "Chismis ng dekada, may anak sila." So ayan mga kahombre ko, napakatindihong katarantaduhan na naman ng ating kaibigan na si Zian Gaza to mga kahombre ko, ayon ho sa kanya. Si B, saka si Y, may anak. Nabuo yung bata, nabuntis ni B, si Y, habang kasal siya kay J. Ang plot twist dyan, nung nabuntis si Y, 17 years old siya going 18. Minor. So, kung isa-summarize natin yung bigger picture, si B, na bagong kasal, na umiyak-iyak pa habang naglalakad si J in the center aisle. Bagong kasal ha, nagtaksil sa sarili niyang asawa by grooming a 17-year-old minor, tapos binuntis niya from 17 going 18 years old. Grabe yun mga kahombre ko. Ngunit wala naman hong maipakita ang ating kaibigan na si Zian Gaza mga kahombre ko. So papaano natin to paniniwalaan? Diba? Hindi tayo sure. Chismis, haka-haka ata. Humirit siya sa akin, humiling siya sa akin na please, huwag mo na ilabas sa public na may anak kami. Kasi gulong-gulo na rin ako, di ko na alam gagawin ko, baka magpakamatay na lang ako. Why? She was 19 back then when we first met. Gulong-gulo siya kasi third party siya sa isang high profile na relasyon na nag-groom siya when she was 17. Yes, nagkamali siya ng desisyon, pero men, 17 lang yun. 17 na baka utak 14 or utak 15 pa, pero ginroom ka ng isang lalaking may asawa. Isipin mo na lang, malupit doon, siguro ng mga panahon, kunyari ako yung 17 years old na, okay, ginigroom ako, kala ko tama to, kala ko goods lang to. Nagkamali, bata eh. Siguro nung pakawala na siya, nung nararamdaman na ni B, na i-exit na siya sa relasyon at matatauhan na, anong ginawa ni B? Binuntis siya. So dito mga kahombre ko, connected siya do sa una na sinabi ni Zian. Kaso lang, wala siyang mailabas na patunay. Sabi ko naman sa inyo, sa social media nasa 70% to 80% ang katotohanan na sinasabi ni Zian Gaza. So sabihin na natin na totoo ito. So this is not good. Kasi no to grooming ho ang bansang Pilipinas at lalong-lalo na mga Pilipino, di ba? Although age doesn't matter, pero, pag ikaw ay minor, ikaw ay vulnerable. Sabi ho yan at ayon ho yan sa batas, mga kahombre ko. So, dapat lang na susundin natin ang batas. Kapag 17 and below, manahimik muna ang iyong pototoy
hayaan mo muna silang lumaki. Tama? Ngunit, ayon kay Sian Gaza, kabaligtaran ho ito na nangyari. Kasi 17 pa lang si Yumi, mukhang may ginagawa na si Badger na hindi kaaya-aya sa isang bata, mga kahombre ko, 17 anyos. Masakit dyan. For the last 4 to 5 years, pasundot-sundot, like once a year or twice a year, palaging nababash si Y. Palagi na lang. Ang bigat lang sa feeling ko. Kasi alam ko yung buong kwento eh. So every time na nababash si Y sa social media, tapos nababasa ko, gustong-gusto kong magsalita, gustong-gusto kong dumepensa, na gusto ko sabihin ano bang pinagsisigawan nyo na kabit, bla bla bla, kung ano-anong sinasabi yung masakit na salita. Hindi room yan, 17 lang yan eh. Pero hindi ako makapagsalita eh. Kasi nakapag-promise ako kay Y noong 2022 eh. B, wala ka man lang bayag para akuin sa publiko yung pagkakamali mo. KJ, sa iyong ex-wife, at kay Y na ginroom mo at binuntis nung batang-bata pa lang siya, para sana kahit papaano, maibsan man lang yung galit ng publiko kay Y na binobomba ng bashing maya't maya, pero nanahimik ka lang, pinrotektahan mo sarili mo, habang pinapako sa krus si Y na nanay ng anak mo. Tindi mo, Brad. Tindi mo. Tibay ng mukha mo. Kawawang-kawawa yung tao, 5 years na oh. Sinira mo yung buhay eh. 17 lang yun eh. Napakagandang kinabukasan yung nag-iintay. Pero anong ginawa mo? Ginroom mo habang may asawa ka. Tapos, hindi ka pa nakontento. Binuntis mo habang 17 going 18. Easy lang, kapatid. Easy lang. Oo. So in short, hindi ko rin maintindihan sa nangyayari ngayon kung bakit ho ang full hatred ay nandito lang sa Yumi, mga kahombre ko. Alam nyo naman, no? Back in the day, tinitira ko din niya si Yumi kasi pinagtatanggol ko lagi si Jelay, mga kahombre ko. Alam nyo yan, kahit nung panahon pa namin nila Tony Fowler versus me and Jelay, naalala nyo naman yan, di ba? Wag na nating ulit-ulitin pa. Pero, mga kahombre ko, hindi ko maintindihan kung bakit ang binabash lang ngayon sa social media ay tanging si Yumi lang. And si Badger ho, parang wala na nangyari. Para bang si Badger ay napatawad na ni Jelay, pero si Yumi parang hindi pa rin napatawad ni Jelay. So, hindi ko maintindihan kasi mga kahombre ko, sabi ni Jelay sa interview niya sa Boy Abunda, hindi na ako galit, Tito Boy. Nawala na lang siya bigla. Nawala na yung galit, yung pain. Tanggap ko na-accept ko na ito yung nangyari. Okay lang, buti na lang, naghiwalay kami. May mga ganun na po na akong nararamdaman. Kasi, Tito Boy, dati hindi ako masaya eh. Masaya ka, malungkot ka, masaya ka, malungkot ka. Next week, mag-aalala ka na naman. Ang hirap sa pakiramdam. Nung naging mag-isa na lang po ako, eto lang po, masaya lang pala ako dapat. Ito lang, iniisip ko lang yung sarili ko. so kung totoo nga ito, kaibigang Jelay, kaibigan ko naman si Jelay, hindi naman super friend, pero kaibigan ko si Jelay, nakakausap ko din siya, no? So, kaibigan Jelay, kung totoo itong sinasabi mo, bakit parang yung mga post mo is literally to, parang gusto mong balasahin talaga si Yumi? Hindi ko pinagtatanggol si Yumi because I hate that kid too. Ayoko rin dyan. Kasi ayoko sa lahat yung manloloko, nanloloko, o alam niya na nanloloko siya, ginawa niya pa rin. Ayoko rin. Pero, bakit si Badger napatawad mo na? Iniatras mo lahat ng kaso, sabi mo. Bakit si Yumi hindi? Hindi ba ang dapat mong tunay na wasakin ang buhay ay si Badger? Kasi kung galit ka kay Yumi, bakit hindi ka nagalit kay Badger? It takes two to tango. Dalawa kayo dyan na magtatarantaduhan para makagawa ng ultimate na kasalanan. Hindi ho posible, mga kahombre ko, na si Yumi lang ang kinakagalitan ng mga tao ngayon. Para sa akin, Kasi huwag niyong kakalimutan
na si King Badger ho ang ugat ng lahat ng katarantaduhan na ito. Hindi rin naman siguro sasayaw si Yumi sa tugtog ni Badger kung ayaw ni Badger magpatugtog. Yan ang mga totohanan, masakit. So ang tunay na may kasalanan dito sa lahat at sa buong storya na ito ay si Badger. Tandaan nyo kung totoo nga ang sinabi ni Sian Gasa na menor de edad pa lang si Yumi. Nung nangyari ang lahat ng to, ibig sabihin, vulnerable stage ho yun. Ibig sabihin, hindi pa alam ni Yumi ang ginagawa niya at mga decisions niya in life. Ibig sabihin, ang tunay na culprit dito ay si King Badger lang. Diba? Tama, diba? Madam Jelay, tama, diba? Tama ka. Tama naman po. Oo, wala akong mali sa sinabi mo. Kasi mahirap pag-initan, no? Ang pagkakamali sa desisyon ng isang menor. Masakit pakinggan pero totoo. Kung tunay nga ito sinabi ni Sian Gasa, then 17 years old, minor yon. Ibig sabihin, mali siya ng choice. Vulnerability. In fact, yung accountability sa 17 and below ay wala. Hindi mo pwedeng kasuhan. Kasi nga, ayon sa government, ang isang 17 anyos pababa ay vulnerable. Gets? Ako'y parating talong-talo ni Ivana Alawi, ni Alex Gonzaga, at ni OG Diaz. Kasi apat ho kaming nagpo-promote ng Tap Sen. At hanggang ngayon, mga kahombre ko, talagang inaapak-apakan nila ako. Paano ko kaya ipopromote ang Tap Sen? Naiiyak na ako! Paano ko ba makakaladkad ang mga mahal kong OFW na katulad kong meron ding experience on being an OFW na kapag ginamit nyo ang aking promo code for the first time na makagago, meron kang libreng $20. Kapag nasa Australia ka, meron kang 30 Australian dollars. Pag nasa UAE, 25 AED. Pag nasa UK, may libre ka na 10 pounds. Pag nasa Europe, meron kang libreng 10 euro, mga kahombre ko. At ito pa yung iba't ibang mga bansa kung saan gumagana ang Tap Sen. Pero may bago ngayon, mga kahombre ko, from Bahrain. Sa unang gamit mo ng promo code ko, magkakaroon ka ng libreng 7 dinar, 7 BHD. Gamitin mo na ang promo code ko at i-tap send mo na. Pero ang gusto mong i-remit sa pamilya mo through bank o kahit saan GCash sa Pilipinas. Let's go. I love you, OFW. Tapos, okay, lumabas na sa publiko. Alright. First year, second year, third year, fourth year, fifth year, ikalimang taon na going 6 years. Anong ginagawa mo until now? Para kiway. Para protektahan yung pangalan niya. Yung katinoan ng kanyang pag-iisip. Yung buhay niya. Paano mo siya isasalba ngayon mula sa ginawa mo sa paninira sa buhay niya? Paano? Wala na, nahimik ka lang eh. Hindi mo nga magdepensa kada may bashing taon-taon. Tinti mo. At ganun. O yan, for example, nasaan ho ang bayag ni King Badger? Ginusto niya ang isang menor, tas nung nahuli sila at pinagbababash na sila, hindi man lang ho siya naka-step up. Ganyan si King Badger. Palakpakan ang putang ina. Napaka-solid, King Badger. Kakaiba yung utak mo, ah. Grabe. Tindi. Bakit niyo pa kasi binibigyan to ng espasyo sa social media? Wala to. Ito ho ang dakilang manloloko sa social media. Nakakaawa naman, mga kahombre ko, yung mga babaeng tinatarantado nito. Grabe, tas later on, ang mag-aaway-away, yung mga nakarelasyon niya. Si King Badger, masaya, di ba? Gets nyo? Hindi dapat si Yumi. Meron ding part na may kasalanan si Yumi. Pero yung tunay na may kasalanan, si Badger lang. Kung napatawad mo si Badger, Jelay, bakit binabalikan mo si Yumi ngayon? Ayan talaga yung perfect question ko sa'yo eh. Di ko lang may tanong sa'yo sa messenger, baka ma-offend ka. Pero eto, sa public, bakit? Yun talaga yung perfect question ko sa'yo. Sorry kung hindi ko natupad yung pangako ko 4 years ago.
Kasi delikado ka namin. Nakarating sa akin yung nangyari recently. Hindi na tama to. Kailangan ko na magsalita and I'm sorry. Why? Napakagaling mo naman si Yan Gasa. Alam mo, instead, ang ginawa mo dito, instead na tahimik lang ang lahat at wala namang sasabihin din si Jelay, hindi naman din sasagot si Jelay, ang ginawa mo, instead, ay tinarantado, sinunog mo lalo si Yumi. Ang galing ni si Yan Gasa. Palakpakan ang putang inang yan. Ang galing. Ang galing talaga ng mga decision mo sa buhay. Kaya ka nga nasa ibang bansa at nagtatago ngayon, di ba? Isa kang malaking tukmol. Ayan ang sinasabi ko sa inyo. Ikaw naman, Yumi. Di ba? Magkakaibigan ka na nga lang. Kakaibiganin mo pa yung nagtatago sa ibang bansa. Di ba? Ang galing mo naman. O, inilaglag ka ngayon, tinarantado ka ngayon, pinapalabas na binrake niya yung promise niya sa'yo, wala kang magagawa. Bash ka ngayon. Di ba? Oh my God, man. Bakit ganun kayo mag-isip? Ano pa? Kaibigan mo, tas sinunog mo? Ano hong klaseng katarantaduhan to, mga kahombre ko? Grabe, wala akong masabi. Diyos ko, Lord. Sakit ang ulo ko sa inyo Sa totoo lang, mga kahombre ko, kung hindi nagpo si Sian Gasa, hindi ho magpo si Jelay. To tell you the truth, di ba? Eh di sana noong pa nagpo si Jelay, pagkatapos ng annulment, kinuwento niya lahat, tapos na. Wala na ho naging sunod na content, na posting si Jelay. Kaya lang nag-post si Jelay dahil kay Sian Gasa. Sa tingin ko, Yumi, tinatarantado ka ni Sian Gasa. Sa tingin ko, hindi kaya tunay na kaibigan. Ang tunay na kaibigan, hindi ka tatarantaduhin ng ganyan. Imaginein mo na bash ka tuloy na sagad ngayon. Grabe, di ba? I mean, oh my goodness, man. Wala kayong kwenta. Naglabas din ng isang post, incredibly, kunwari, hindi natin alam, kunwari, biglaan lang to, mga kombre ko. Kunwari, walang kamay, yung kabilang parte dito. Kunwari lang, ha? Kunwari, ito talaga, napatinding revelation coming from a netizen. Alam niyo, mga kombre ko, yung mga ganitong laro, alam ko to, man. Kutak lang. Pero sige, let's see. Basahin natin. Mali ang story na nagsisirculate dahil trending naman. Ayusin natin. Dito tayo sa tama. July 2020, nag-start kumabit si ate girl at the age of 17. O ayan yung sinasabi ko no. Nag-groomed at binuntes kasi na-realize ko no ni Kabet na ayaw na niya. X daw. Mali! Fake news. Maybe mali ang kinuwento sa kanya na story ni Ate Kabet. March 2021. Ito yung nagkahulihan na at nalaman ni Jelay na kumabit si Ate Girl. 8 months na pala ang patagong kabitan na nangyayari. So, meaning 2020 pa. July 2020. Nasa social media po lahat yan. April 2021, nag-file ng case si Jelay sa Quezon City Regional Trial Court. Mali! Mali! Ibig sabihin, to longest tong nagsulat na to. Una sa lahat, hindi ka pwedeng mag-file ng case sa Regional Trial Court. Magfa-file ka ng case sa prosecutors. Grabe, mukhang fake news to, mga kahombre ko. Anyway, dahil gustong-gusto nang ipamigay ni Jelay si lalaki, hindi pa buntis si girl nito. Hindi ba si Jelay ay parang nag-take ng iba't ibang medicines, halos medyo mabaliw na rin, di ba? Nagkaroon siya ng different psychiatric experiences, di ba? Kasi meron siyang nararamdaman at hindi siya okay about it. Siya mismo naglabas nun, mga kahombre ko. Nakakaawa talaga, mga kahombre ko, no? Kung tutuusin. Pero, guys, Jelay, hindi maaari, no, na ibato mo lahat ng kasalanan sa mundong to kay Yumi lang. Kasi may kasalanan yung hinayupak na Yumi na yan. Pero grabe, Jelay, ang tunay na gumawa sa iyo niyan ay yung ex-husband mo. Hindi si Yumi lang. Kaya para walwalin mo ang isang Yumi, yung kabit nung asawa mo noon, ngayon, hindi siya kaaya-aya. Wala siyang masyadong katarungan. Kasi usually, kung napatawad mo na talaga si King Badger, yung asawa mo, which siya talaga yung tunay na culprit dito, dapat mas napatawad mo na si Yumi.
Kasi sabi mo nga, Hindi na ako galit, Tito Boy. Nawala na lang siya bigla. Nawala na yung galit, yung pain. Tanggap ko na-accept ko na ito yung nangyari. Okay lang. Buti na lang, naghiwalay kami. pero lumalabas dito na parang gusto mong wasakin ang buong buhay ni Yumi. To the point na pati ang Viva ay iyo nang minimension. Pero, ating balikan ang iba't ibang mga katarantaduan rin, mga kahombre ko, nitong si Yumi, mga kahombre ko, ha? Ating tingnan. Hi, Yumi Garcia! Ingat ka lagi. Mag-aral ka mabuti. Stay pretty. God bless you. So makikita ho natin, mga kahombre ko, na talagang fangirling ho si Yumi ni Badger at nitong Jelay, mga kahombre ko, no? So, may nag-post ulit, literal na from this to this. Idol ko noon, kabit na ako ng asawa ngayon. Makikita natin, mga kahombre ko, na nag-post si King Badger dito. At mukhang inilike ho ito ni Yumi, mga kahombre ko. At nag-comment si Yumi dito, ang cute niya. Tapos later on ho, eto na ho ang sinabi ni Yumi Garcia. Ako ang mahal ng asawa mo. Manahimik ka. Laki ng nguso mo. Ay, grabe naman ho ito. Ngayon ko lang ito nakita, sa totoo lang, ha? Wow! Very offensive ho ito, mga kahombre ko. Ang lalaho nito. Anyway, iba talaga ang tapang ni ate girl. Tinatag pa yung asawa. Bakit wala yung wedding ring? Sumusuko ka na ba? Legit? Kiti-kiti ay natag. Oh my God! Hindi ka kinilabutan yan? Bigay nung asawa, tapos inangkin mo, sanay na sanay mang agaw. Ito yung gift ni Miloves na bag kay John galing Japan. Lagi niya yan sinasabi sa mga vlogs niya. Okay? Tas yun, nandun ako sa taas, mga kahombre ko. Ay, pala eh. Good, good, good. Okay, so abanti tayo. Low-key flexing. O yan, eto, Jelay. Perfect example, di ba? Hindi lang naman si Yumi ang may gusto nito. Klaro naman, sige na. Kabit na nga, kabit. Okay na yon, goods na. Tanggap na yon, alam na yon. Kahit wala tayong patunay talaga. Sige na lang, okay na yon. Kabit na, di ba? Hindi lang naman si Yumi ang nagsuot nito o nagpasuot nito sa kanya. Siyempre may consent ito ni Badger, mga kahombre ko. Ayan, pwede ba namang nakawin to ni Yumi, isuot niya without asking permission kay Badger, di ba? So, ewan ko, mga kahombre ko. Para sa akin, ganun. Anyway, abanti tayo. Pinagkakalat niyan dismiss, pero di niya sinabi na kaya na-dismiss kasi not interested na si Jelay dahil buntis na siya at ayaw na silang makita ni Jelay. The case is already dismissed last year pa. No need to talk about it in public. I'm not the type of person na bida-bida. Oh my God. So, meron din siyang medyo patam. So, pumapalag din talaga, mga kahombre ko, no? Anyway, here we go again. Walang karapatan magreklamo ang kabit. Alam mo, hindi ko alam sinasabi mo. Kailan at saan, paano ako nagreklamo? Oh, yun. I mean, oh my God. Inaamin na ba to ni Yumi, mga kahombre ko, na siya'y kabit? Siya talaga ang may kasalanan ng lahat ng to, mga kahombre ko. Wow, crazy to, ha? Ganyan talaga, mga pokpok. Pukin ang ina nyo. Eto na, mga kahombre ko, nung nagkawarant na ito, si John Gutierrez. Inihain laban sa kanya ng aktres at nakahiwalay na asawa na si Jelay Andres. Agad sumuko si King Badger at nagpiyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Matatanda ang idinemanda ni Jelay si King Badger noong nakaraang taon dahil sa pakikiyapid dito kay Julien Vitug aka Yumi Garcia. Okay? So yun pala ang tunay niyang pangalan, mga kahombre ko, ha? Na noon ay isang menor de edad. Sa kasalukuyan ay nasa hustong edad na si Yumi upang panagutan ang kanyang pagkakasala at mapatawan ng kaukulang kaparusahan na ayon sa batas. Ang sabi ni Jelay noon nakaraan taon sa kanyang interview, nung panahong inihain niya ang kasong concubinage laban sa dalawa, ang kasal ay isang sakramento. Huwag nating gawing normal ang pakikiyapid. Naway maging isang leksyon ito sa mga may mister na pasaway at sa mga babaeng walang pakundangan sa buhay. Okay, sige. Good naman yon, mga kahombre ko, ha. So dito, mga kahombre ko, to everyone tagging me and my sister, this is the last time
I'll be addressing this. The case was dismissed because Jelay decided not to continue with it anymore, like what she said on her vlog. She just wasn't interested in pursuing it. Even after warrants of arrest had already been served against them, mainly because she didn't want to see the two of them anymore, especially since the girl would keep irap at her in court. She also chose to protect her peace and mental health dahil lagi siyang umiiyak after ng hearing. She literally said it herself in court sa microphone na she didn't want to continue the case anymore because she just wanted to let those two people happy and she wanted to focus on getting her annulment instead. She chose peace over dragging everything out. So no, the other girl did not want the story that's being spread isn't even accurate from the start, including where she claimed the case was filed. Saan daw sa Manila daw? How pathetic. From what I know though, the case can still be reopened, especially now that you guys figured it out. But yeah, funny how some people want to rewrite the story like they can change the beginning. So ayan nga, ulitin ko lang mga kahombre ko, ayan yung isa sa mga tanong ko. So, alam mo yon, ayaw mo na ng gulo, gusto mo na silang pabayaan, pero bakit ka nag-post ng ganon, di ba? So, lumalabas na mukhang nilaglag talaga ni Sian Gaza. Ito si Yumi. Kasi ulitin ko, wala namang initial step si Jelay, mga kahombre ko eh. Alam niyo yun? Hindi niya gagawin to, itong ganitong postings na talagang tatamaan si Yumi, mga kahombre ko, kung hindi rin lang dahil kay Sian Gaza. So, hindi ko maintindihan, no, mga kahombre ko. Paano nangyari itong ganitong kataranta? No? Napakalalaho nito, mga kahombre ko. Mag-isa lang ako, ang dami nyo. Sobrang nakakadurog makita si Jelay sa ganitong sitwasyon. Noon na ilang beses itinatakbo sa ER dahil grabe ang trauma ang binigay niyong dalawa sa kanya. Habang pabalik-balik sa hospital si Jelay, halos mabaliw at mamatay. Kayong dalawa naglalande. Actually, mga kahombre ko, totoo to and naikwento rin naman ito sa akin ni Jelay. And yeah, I really believe her on this. So, medyo grabe ho ito, mga kahombre ko, no? Hindi ho ito kaaya-aya masyado. So, kung ano man hate natatanggap yung dalawa sa tao ngayon, kulang pa yan sa lahat ng trauma na binigay nyo kay Jelay. Well, I agree. I really agree. Hindi lang ako nag-a-agree na parang pinatawad na ni Jelay si Badger, pero si Yumi hindi pa rin. Kung meron kang hindi dito patatawarin si Badger, yun. Diba? Dahil kung totoo man, 17 years old, si Yumi nun, then bakit ka magagalit sa isang 17-year-old? Diba? Now, sasabihin naman natin, mga kahombre ko, na lumaki na, 18, 19, 20. Kung totoo naman yung grooming, ibig sabihin, si King Badger ang nagpasok sa utak niya ng kung ano-ano. Man, alam nyo mga kahombre ko, itong story na to, parang hindi naman super dehado si Jelay tulad na lumalabas sa social media. Pero siya pa rin yung tama. Kasi anyway, wala naman siya sinirang pamilya. Instead, talagang lumaban lang siya ng patas at itinry niyang ilaban yung kanyang naging asawa. Pero lumalabas dito na parang yung kabet, matindi talaga naging kapit kay John. Pero hindi ho yung mga yan ang dapat nag-aaway kasi ang dapat dito mabigyan ng leksyon ay isang tao lang at ito siya! Si King Badger. Siyempre. Hanap buhay niya yan eh. At dito, mga kahombre ko, naglabas na ho ng isang post si Jelay upang makapagbigay liwanag sa sitwasyon na binuo ng best friend o kaibigan di umano ni Yumi Garcia na si Sian Gaza, mga kahombre ko. So, again, uulitin ko, kung walang naging post si Sian Gaza, sana tahimik ang buhay ni Yumi ngayon. Ang galing mo talaga, Sian. Iba talaga to, mga kahombre. Solid. Ang galing mong kaibigan. Sorry kung hindi ko natupad yung pangako ko 4 years ago. Aray mo. Clear ko lang about sa rumors going around again. Ayaw ko sana ito. Actually, may point naman to, mga kahombre, kasi hindi niya nga ginawa eh. So, kumbaga, kung di nag-post si Sian, hindi naman siya nagpo-post tungkol na dito. Diba? So, yun lang. Yun lang naman yun. Ayaw ko sana to dahil hindi ako ganito. Hindi ako pala salita o pala patol kahit sa sarili ko ng issue. But I think kailangan kong magsalita kahit minsan lang. Dahil total na open na naman to ngayon and may maling story na naman kasi na lumalabas at nagte-trending. Minsan, life teaches us a difficult lesson na saktan ka, well, probably. But that does not
not automatically mean you are completely innocent, and calling yourself a victim doesn't erase the consequences of the choices you made. Yes, we call it consequences for your information. I stayed quiet because gusto ko ng peace. Gusto ko laging masaya lang. Alam ng mga milabs ko yan. Kasi sa sobrang hirap ng pinagdaanan ko noon, gusto ko masaya lang lahat. Gusto ko napapasaya ko mga tao, masaya lang sana ang nasa paligid ko. Pero dahil nga sa nangyaring yon, yung medical results sa mental health problem ko is forever na. Oh my goodness. Halos ikamatay ko na, hindi alam ng nakakarami. Kaya iniingatan ko na hindi siya matrigger. Oh my goodness. Grabe to mga ka-hombre ko. Mukhang seryoso ito ha. Sige. Oh my God. Tandaan nyo, mental health problem is not a joke. Anxiety mga ka-hombre ko, hindi yun lang. Mabigat hong karamdaman nyo. Hindi ho arte lang yan. Totoo yan, mga ka-hombre ko. Tindi niyang mga sakit na yan. But silence doesn't mean I agree with the other versions of the story. I believe this was my story too. Sa bagay, di ba? Kayo lang naman dalawa ni Badger na nakakaalam ng katotohanan, or kung tunay nga nakabet si Yumi, mga ka-hombre ko, pwedeng si Yumi may alam din sa storya na to, di ba? And I know the truth, and I'm the one who experienced it. Marriage ko yon, andun ako mismo, ako ang nandun. I know what really happened. Ginusto mo yan. Ginusto mong gumawa ng choices kahit alam mong may ibang taong masasaktan. May babaeng asawa na namamatay sa sakit. May kapwa ka babaeng na gabi-gabing umiiyak dahil sa ginagawa nyo, at may asawang babae na naghihinagpis at nagka-question ng worth niya. Oh, wow. Alam mo na, may marriage na masisira. Nasa edad ka naman na para malaman ang tama at mali. Hindi ka naman grade school. Those are basic values we learn while growing up. Itinuro yan ng mga magulang natin or mga nakakatanda. Nasaktan ka, pero that doesn't give you a free pass from accountability. Naggagamot ako noon at pabalik-balik sa hospital. Halos mamatay ako. While kayo naglalandian lang sa bed namin ng ex-husband ko at sa bed nila, mga ka-hombre ko. Oh my goodness. Yes, dun ka din umuuwi kapag wala ako. Imagine that. Ang tagal na panahon na nangyayari yon na wala akong kaalam-alam. Grabe yun. Pinagtutulungan nyo pa nga ako, remember? Pero tapos na yun eh. Masaya na ako ngayon at super thankful dahil nakawala na ako sa ganung sitwasyon. Sobrang natauhan na ako, salamat sa Diyos. I'm grateful dahil binigay ni God ang pinapangarap kong annulment. Ayoko talagang magsalita kasi super happy naman ako, pero meron na naman kasing lumabas na mali-maling story ngayon, so parang for the first time, seryoso ako magsasalita. The lesson is simple. Learn from the consequences. And just to clear one more thing, she wasn't a minor when she had those children. Oh, yun. So, wow. So, may anak nga ata, mga ka-hombre ko. Kasi talagang sinasabi ni Jelay, mga ka-hombre ko. Wow. This is the last time I'll speak about this. I've said what I needed to say. Let this be the lesson to young girls and women. Stay away from married men or kahit sino na may partner na wag tayong makihati. You can never change what really happened. Tusi yan. Most probably, ibang naikwento sa'yo na story. Mali-mali eh. And I understand that. This is your work and she's also your friend. Appreciate that you acknowledged my pain and burden before as a wife. But please, next time, ask me directly para equal ang source mo. Hindi lang isang side at maling story ang kakalat from you. Salamat. Dito naman, mga ka-hombre ko, no, sa pinost si Tony Fowler na to, ito ho ay nangyari nung birthday niya pa. So, about a month ago. Alam niyo naman, mga ka-hombre ko, na 1 month delayed ang upload ni Tony sa kanyang mga reality show, mga ka-hombre ko, no? So, I think parang kasama na lang to sa hype. Sumakay lang siya sa hype. Eh, yung mga tao, kagat na kagat naman. Anyway, ginawa na ito dati ni John kay Jelay, mga ka-hombre ko. Like, reflection lang to. Way back 2016, nagpatato si John na mukha ni Jelay sa kanyang braso at pinicturan ito ng kanyang tattoo artist at nag-trending. Kahit naka-plastic pa ang braso niya na may tattoo at hindi pa ito nakikita ni Jelay sa personal. Pumunta agad si John sa trabaho ni Tony. Ayan, totoo yan.
mga kahombre ko ha, para mapakita lamang ni John sa social media na mahal nito si Jelay pero pumupunta pa rin ito kay Tony Fowler, mga kahombre ko. Kahit tinanggihan na ito ni Tony para umuwi kay Jelay. Makalipas lamang ng 2 araw, pumunta ulit ito sa trabaho ni Tony na lasing at sinabi na para lang daw sa social media ang relasyon niya kay Jelay. Nagpatato din ito ng Hennessy, dating favorite drink nila ni Tony, para manipulahin si Tony na kahit ang front niya si Jelay, nasa likod niya daw si Tony. Totoo yung story na yan, mga kahombre ko, no? So, literal na straight from the source. Kaya nga sinasabi ko din, Jelay, hindi naman lahat si Yumi ang may kasalanan. Si John ang may tunay na kasalanan dito. Siya dapat ang binabayo mo. Siya dapat ang pinopost mo ng malala. Di ba? Para lang sa akin. Anyway, mga kahombre ko, first time ho ito in social media. Makikita ho natin dito, mga kahombre ko, ang daming pasa ni Yumi Garcia. So, straight from the source po ito. Alam nyo kung sino may gawa nito? Si King Badger. Yes. Ang hirap namang i-push talaga ng sagad, no, na mali si Yumi, mali si Yumi. Mali talaga. Kung totoo at mapapatunayan nyo na kabit talaga to, na may anak talaga sila ni King Badger, mga kahombre ko, no, then good for you. Pero mukhang dito pa lang kasi binugbog siya ni King Badger. So, kumbaga, kahit papano medyo confirmed na nagkarelasyon sila. Pero ang hindi pa confirmed ay kung 17 years old nga ba, kung nabuntis nga ba, kung nagkaanak nga ba, hindi tayo sure about it. Wala lumalabas na kahit na ano. Pero, kung itong mga pasang ito ay galing kay Badger, ganyan nung kasama si King Badger. Diba? It takes two to tango. So, understand that. Iiwanan ko na lang kayo sa napakalaking question mark. One love, good fucking vibes. One love, good fucking vibes. Yes, of course. Galingan mo pa, putang ina mo!